Ayun no, ang sarap ng dinuguan. Paano nga balutuin ng hindi nabubuo ang dugo? Simple lang yan mga soy. Tara, simulan na natin. Pie shape na dugo. Dito sa Dubai, madalas frozen ang dugo. I-defrost ko muna. Dinudurog ko ng konti-konti para mas mabilis ma-defrost. At habang inaantay ko ang dugo, piniprepare ko na ang mga gagamiting ingredients mga soy. Sibuyas na kagandahan lang ang sukat at hiwa. Bawang kahit maliit ang hiwa para mas lumasa. Tapos luya. Nipisan lang ang hiwa para masarap siyang kainin. At syempre, huwag kakalimutan ng baboy. Pati nga ang baboy dito ay frozen. Mas mahal kasi kapag fresh. Titipid muna tayo ngayon mga soy. Wala pang budget eh. Hiwain lang ng maliliit para madaling maluto. Cube size na maliliit. Itong akin medyo pahaba pa pero pwede na yan. Ayan, na-defrost na ang dugo. Pwede nang lagyan ng suka. Konting suka lang mga soy kasi baka umasim at maglasang paksiwang dinuguan. Simulan ng painitin ng lutuan at lagyan ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, simulan na natin ng paggisa. Unahin natin ang luya. Mala-golden na ang kulay ng luya. Pwede nang isunod ang bawang. Kasunod ng bawang, sibuyas naman. Yung iba, inuuna ang sibuyas. Pero ako mas gusto kong mas luto ang bawang para mas masarap. Kasi ang sibuyas, masarap naman kahit hindi luto. Pero depende na sa panlasa nyo yan mga soy. Ayan, tapos tuloy-tuloy na yan. Tapos ilagay na rin ang baboy. Igisa ng maayos yung baboy mga soy para talagang lumambot. Yung iba, pinapakulaw muna ang baboy. Pero itong sa akin, diretsong gisa na. Tapos lagyan na ng paminta para kumapit na yung lasa ng paminta. Nilagyan ko na rin nga pala ng patis. Nakalimutan ko ng videoan mga soy dahil sa gutom ko. Konting halo tapos takpan muna. Tapos ihalo pa rin kahit every 5 minutes para hindi magdikit sa lutuan. Tapos kapag nagisa na ang baboy, lagyan na ng tubig. Itong sa akin mainit na tubig ang nilagay ko para mas mabilis kumulo. Gutom na nga ako eh. Tapos takpan na ulit hanggang sa lumambot ang baboy. Pag malambot na ang baboy, pwede na rin lagyan ng konting sinigang mix. Lagay na rin yung siling malalaki. Tapos pwede nang ilagay yung dugo. Dahan-dahan lang ang pagbuhos ng dugo mga soy. At habang binubuhos ang dugo, inahalo. Tuloy-tuloy lang ang halo para hindi mamuo ang dugo. At dahil nakalimutan kong ilagay ang dahon ng laurel nung pinapakulo ko pa lang ang tubig, ngayon ko pa lang ilalagay. Tuloy-tuloy pa rin ang halo hanggang sa maluto ang dugo mga soy. At timplahan na rin ng asin kung kulang sa alat. Tapos mapapansin nyo na nangingitim na yung dugo. Yung hindi na siya kulay pula. Kailangan mangitim yung mga soy para talagang lutong-luto yung dugo. Ayan, luto na ang ating dinuguan. Ang sarap, mga tamo.